Pastor Apollo Kibuloy nangako na ayusin ang Pilipinas kapag siya ang nanalo. Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang aabuso ng kanilang kapangyarihan. Aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Ang founder ng Kingdom of Jesus Christ at isang senatorial candidate sa ilalim ng Duterte slate ng PIP-laban, ay humarap sa publiko sa pamamagitan ng isang video message sa meeting de avance ng partido na ginanap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila noong Huwebes, Mayo 8. Bagamat hindi siya pisikal na naroroon sa kaganapan, tiniyak niyang direktang makausap ang kanyang mga taga-suporta at mga botanteng Pilipino. Sa kanyang mensahe, mainit na binati ni Pastor Kibuloy ang lahat, lalo na ang mga overseas Filipino workers na nanonood mula sa ibang bansa. Hinikayat niya ang mga botante na suportahan ang kanyang kandidatura sa darating na halalan sa Mayo 12, na nagbibigay diin sa kanyang pananaw para sa isang bansang malaya sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Binigyang diin din niya na hindi pera, ambisyon, o pabor sa politika ang kanyang desisyon na tumakbo para sa pampublikong tungkulin. Bagkus, inilarawan niya ito bilang isang pagtawag mula sa Diyos, na nagsasabing naniniwala siyang ang pagkakataong ito ay ibinigay sa kanya upang matupad ang isang mas malaking layunin, ang tumulong sa pagbabago sa bansa. Dahil sa pagmamahal sa mamamayang Pilipino, kinatawan siya sa event ay ang kanyang legal counsel na si Atty. Israelito Torion, na nagdala ng standi ni Kibuloy bilang kanyang simbolikong presensya. Magandang araw mga kababayan, lalo na po ang ating mga kababayang OFW sa ibayong dagat. Ang tanong po ay bakit niyo kailangang iboto sa Mayo 12 si Pastor Apollo C. Kibuloy? Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. Aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Ako po'y narito, ipinagkaloob ng Diyos ang pagkakataong ito na hindi ko inaasahan sapagkat may plano ang ating dakilang Ama sa pag-ibig sa inyo na ituwid natin at ayusin natin ang bansang Pilipinas. Kaya nananawagan ako, questionin mo ang pipiliin mo. Huwag bumoto dahil sa takot, dahil sa pagdududa, dahil sa perang ibinayad sa iyo o dahil sa relihiyon, lahi o komunidad. Samantala, naaresto si Apollo Kibuloy noong Setyembre 2024 matapos ang isang standoff sa Davao City. Nahaharap siya sa mga kaso ng child sexual abuse at human trafficking sa Pilipinas, gayon din ng sex trafficking, labor trafficking, at visa fraud sa US. Kasalukuyan siyang nakakulong.